would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am chosen, not forsaken. I am who You say I am. You are for me, not against me. I am who You say I am. I am who You say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa biyaya na binibigay mo sa amin at patuloy na sa umagang ito. Ninisin mo kami, Panginoon, ang aming puso, ang aming isip upang maintindihan namin, Panginoon, yung mga mensahe na ibibigay mo para sa amin. Sana, O Diyos, hindi lang pumasok sa aming tenga, kundi, Panginoon, na isabuhay namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na binibigay. Yung madalas kasi yung narinig natin kaya. Hindi natin magagawa. Hindi talaga natin kaya pag di tayo kumilos. Dahil nakita ng Panginoon na kumikilos tayo, gumagawa tayo. Bibigyan niya sa atin yung pangailangan natin. Kasi mga pagmahal ang ating Diyos, kaya tayo dumaranas ng mga pagsubok, problema sa pamilya, sa trabaho, sa financial, pagkain, tirahan, pananamit. Ako dito sa Japan, naranasan ko yung lahat ng hirap pagsubok ba, kahit nakandito ka sa abroad, sa trabaho ka, pero parang kulang pa rin yung sinasahod mo. Kasi dito ako bumibili ng pagkain, nagbabayad ako ng upa, ilaw, tubig. Parang halos ganun lang din. Kung hindi ka magtitipid dito, wala ka rin maiipon.
Oo, patapos na yung 3 years ko ngayon. Yung tabi ko hindi naman ganun kalaki. Kasi yung 2 years ko halos pinabayad ko ng utang. Kaya ako nag-abroad. Lahat pinagkakatiwala ko sa Panginoon. Ano mo yung nararamdaman ko ngayon na doubt? Naalis ko yan. Pinapanalangin ko. Yung sabi nga sa Biblia, trust in the Lord with all your heart. Huwag yung sa sarili natin. Kasi pag sa sarili natin talagang hindi natin kaya. Kailangan natin yung Diyos, mga kapatid. Huwag tayong mapagod lumangoy kagaya ng mga isda. Kagaya ng mga pagod. Dahil pag napagod tayo lumangoy, malulunod tayo. Malulunod tayo sa problema at pagsubok ng buhay. Dahil yan, kakapit na talaga sa buhay natin dito sa mundo. Ang buhay natin dito sa mundo, temporary lang. Kaya pakatatag tayo. Kaya rin lahat. Dahil darating yung panahon, sabihin natin ng Diyos na natapos mo lahat yung mga pagsubok. Hindi tayo iniwan ng Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Ano man yung mga nararanasan natin problema at pagsubok, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ayan, kanyang kaganda dito sa Japan. Ayan, trabaho namin ngayon, katayo kami ng poste, temporary pole, tapos i-connect namin doon sa mga poste na yan. May office na yan, magigila ako ng wire punta dyan, punta sa dulo. Tapos kakabitin kami ng switch tsaka ilaw dun sa may temporary na CR toilet. Yun, magpatuloy lang tayo trabaho. So huwag na nakakalimutan na lagi, unahin natin ang Panginoon Diyos. Mahal na mahal niya tayo. Walang pagsubok, problema na hindi natin kayang lagpasan, basta kasama natin ang Diyos. Mahal na mahal ko rin kayo mga kapatid. Ingat tayo lagi. God bless po. Pagkakari at kapalan
Magandang pagsamba mga kapatid. Muli tayong tutunghay sa pagbubulay ng banal na kasulatan na siyang pinakamahalagang bahagi ng isang pagsamba. Ang pakinggan ang mensahe ng Panginoong Diyos sa atin bilang paraan ng kanyang pangungusap sa ating lahat at nakabatay ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa mga panlilinlang ni Satanas. Sa akin, napapanahon din na pag-usapan ito sapagkat dala ng kasalukuyang sitwasyon ay maraming mga uri ng panlilinlang ang nangyayari sa paligid. At ang dapat pinakamatalinong nilalang na hindi maaring linlangin ni Satanas ay ang mga mananampalataya. So, makatwiran lamang na atin itong bulayin muli upang paalalahanan tayo kung paano iiwasan ang panlilinlang ni Satanas at paano tayo makakapamuhay bilang mga tunay na mga mananampalataya. Doon sa unang Pedro, kabanatang 5, talatang 7, o talatang 8 ay sinasabi ang ganito: humanda kayo at magbantay, ang diablo ng kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at umaali-aligid na humahanap ng masisila. Ulitin ko po, humanda kayo at magbantay, ang diablo ng kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Pagpalain tayo ng Diyos sa pakikinig at pag-unawa ng kanyang salita. Sumandali po tayong tumungo para sa ating panalangin. Banal na Diyos, salamat sa pagkakataon upang manambahan. Tulungan mo kaming maramdaman ang iyong presensya sa oras na ito. Bigyan mo kami ng kaunawaan at pagkakataong mapagtanto ang mga mensahe na nais mong makarating sa amin. Naway ang lahat ng ito ay maging kapakinabangan upang ang aming espiritu, ang aming pagkatao ay maging tagasunod mo sa pamamaraan na banal at kaaya-aya sa iyong paningin. Patawarin mo kami sapagkat madalas nagkukulang at nagkakamali kami, at ang pangkaraniwang dahilan nito ay inosente kami sa sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Sana sa oras na ito ay gawin mong pagkakataon ito upang meron kaming matutuhan ayon sa iyong mga salita na nakalagay sa banal na kasulatan. Kasihan mo ng iyong banal na espiritu ang tagapagsalita. Bigyan mo siya ng kaunawaan at sana'y bigyan mo siya ng karunungan upang kanyang mailahad ang mga nais mong marinig ng mga nananambahan ngayon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun pong agila, yung ibong agila. Ang pagkakalarawan sa Biblia ay mayroong itong malabay na pakpak. At tuwing siya ay magugutom at nais kumain,
siya lilipad ng mataas at tatanawin ang kanyang kapaligiran sa ibaba at hahanap ng masisila na pwede niyang kainin. Ang karaniwan dito ay ang mga helpless at maliliit na hayop, katulad ng rabbit. At kung ikaw ay kung ang kanyang bibiktimahin ay mabagal, tiyak na aabutan siya nito dahil matalas ang kanyang pakiramdam, mabilis ang kanyang paglipad, at madali kanyang masisila. Ngunit ang rabbit ay by nature ay may kabilisang kumilos at siguro matalas din ang kanyang pakiramdam. Kaya madalas nakakaiwas ito na masila o mabiktima ng agila. Ito po ay paghalintulad sa ating mga Kristiyano na kailangang mapagbantay tayo para maiwasan natin ang ating mga kaaway. Ang sinasabi ng banal na kasulatan na ating binasa ay ito ay katulad na umaatungal na leon, no, na handang silain ang kanyang kaaway, handang patayin ang kanyang kaaway. Lagi siyang naghahanap ng kanyang mabibiktima at katulad ito ni Satanas na gusto niya tayong talunin, tuksohin o dayain para tayo ay pumanig sa kanya. At kanyang pinaglalaroan ang katotohanan para tayo ay kanyang madaya. No. Pero maliwanag ang sabi ng Biblia, that the truth will set you free. Ngunit ang mga talatang yon ay may karugtong. Ang sabi na ang mga na kay Kristo ay makakalaya, no? Mapapalaya ng katotohanan, no? Ibig sabihin, malalaman mo lamang ang katotohanan kung ikaw ay na kay Kristo. At yun ang kaibahan ng mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya ay patuloy na nagsusumikap upang hanapin ang katotohanan. At kung gusto nating masumpungan ng katotohanan, ating laging tutunghayan ang Biblia at aaralin natin. At nakalagay doon ang mga guide, ang mga prinsipyo na tutulong sa atin upang maunawaan kung ano ang katotohanan. Si Satanas ay pinaglaruan niya si Eva at si Adan, no? Nilinlang niya sila at ginamit niya ang panlilinlang o ang pandaraya ng napaka-epektibo laban kay Eva at kay Adan, na sa panahong yon ay maaring nasa kahinaan. Para bang sila ay natsempuhan ni Satanas dun sa panahon na sila ay mahina. At ganyan ka-smarte po si Satanas. Alam niya kung saan ang ating kahinaan, alam niya kung kailan tayo mahina, alam niya kung kailan siya atake sa atin,
sapagkat siya ay masyadong tuso. Alam niya ang kanyang gagawin at maaring pinaghahandaan niya ang mga ito bago niya ito gawin sa sino man. At ito yung nagre-reflect doon sa kanyang kasinungalingan, doon sa kanyang kalikasan ng kasinungalingan. At ang kanyang mga pandaraya ay nangangahulugan na gusto niya tayong silain o dayain sa panahon na tayo ay hindi nakahanda. Kaya ang mga Kristiyano ay dapat ay alerto, dapat ready, dapat malinaw ang isip sa lahat ng panahon. Kapag ka tayo ay alerto o tayo ay handa sa lahat ng panahon, nakakatulong ito upang ating malaman, maunawaan kung ano yung mga maling turo na ating nasasagap, at nang sa gayon ating mapagtagumpayan ang mga tukso, ang mga pandaraya ng kaaway. Ang social media ay isang platform na napakarami ng mga pandarayang nangyayari. Mga misinformation, mga pagpapauso o kaya ay pagpapalaganap ng mga bagay na nauuso kahit hindi karapat-dapat o kaya ay kahit immoral, no. Isang halimbawa ay na sinabi ko na noon ay hindi naman talaga masama yung TikTok as an application, pero hinaluan ng marami ng negosyo to the extent na para sila ay makakuha ng maraming views ay kinakailangan nilang lagyan ito ng mga malalaswang indak o sayaw, at ganun din kinakailangan nilang i-exploit ang mga kababaihan na willing namang magpa-exploit upang magkaroon sila ng even a minute of fame upang sila ay mag-trending. Pero ano ang kapalit? Ang kapalit nito ay ang pandaraya ni Satanas at ang pagkakataon para kay Satanas na tayo ay o ang mga biktima niya ay ibuwal o ihulog sa tukso. Kaya po pakakaingat tayo. Pinapayuhan ko ang mga magulang, lalo na yung merong kabataang anak, na i-monitor kung ano ang pinagkakaabalahan ng mga anak sa social media. Baka akala nyo ay yung mga modules pa ng aralin, pero hindi na pala, sapagkat maraming nakakalibang ngunit nakakatukso at nakakapagbigay ng masamang impluensya sa social media, lalo na sa mga kabataan. Kaya kung hindi natin sila i-monitor at pababayaan lamang natin sila, hindi malayo na sila ay mapahamak dahil sa kanilang batang gulang, kulang pa sila sa mas malalim na pagkaunawa ng mga bagay, kaya madali silang mapaglalangan, no? Because of their immaturity ay madali silang mapapaniwala. Halimbawa ay na kung uso ay maganda,
At kung uso, ay dapat makiuso ka kahit hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nitong mga nakaraang araw ay minonitor ko yung aking cellphone at kusang lumalabas o nagpa-pop up yung mga TikTok dance na sabi nung aking anak na si Eman ay bahagi daw yun ng algorithm sa internet. Hindi ko naman maintindihan kung ano yung salitang algorithm, pero ito ay automatic na lumalabas kahit wala sa application mo. Kaya ang ginawa ko ay sinadya kong hanapin yung mga TikTok vlogs at binura ko ng binura isa-isa, no? Upang sa ganon ay hindi na rin ako matukso. Malay nyo, kahit ako ay matanda na at pastor, pero ako ay lalaki na maaring matukso pa rin sa mga bagay na ibinibigay ng mundo na ito, sa mga bagay na pinahihintulutan ng mundo na ito. Kaya upang makaiwas ako ay binura ko ng binura, at hanggang ngayon pagka merong nagpa-pop up at sa aking palagay ay hindi naman nakakatulong, kahit hindi TikTok, maraming ibang vlogs, no, na kung sa palagay ko naman na hindi nakakatulong at hindi nagbibigay sa akin ng mabuting impormasyon, binubura ko na, ine-erase ko na. At siguro mga kapatid ay maganda na iwasan natin ito, no? Yung sabi sa James 4:7, umiwas kayo sa dyablo at iiwasan niya kayo. Resist the devil and it will flee from you. Inyong iwasan, wag nyong subukan, wag kayong makipag face to face sa devil, sapagkat dahil siya ay mapanlinlang, siya ay smarte, malaki ang posibilidad na sa panahon ng inyong kahinaan kayo ay kanyang mapagtagumpayan. Ang sabi naman dun sa 2 Corinthians 11:3 ay ganito. 2 Corinthians 11:3, ngunit nag-aalala kung baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Ito ang paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Nag-aalala siya na baka ang mga taga-Korinto ay malinlang. Malason at isipan, malason ang isipan, malinlang at malayo kay Kristo, tulad ni Eva na nilinlang ng ahas. Ang panlilinlang, ang paglayo natin kay Kristo ay napakaposibleng mangyari kapag tayo ay napadaig sa kasalanan o sa tukso. Ito ay nangyari kay Eva sa pamamagitan ng ahas, samantalang ang Panginoong Diyos o si Yahweh sa panahong yon ay ibinigay sa kanya at kay Adan ang isang paraiso na mabubuhay sila ng masagana at lahat ng bagay na kailangan nila ay naroon
may isa lamang siyang tagubili na may isang halaman na wag nilang kakainin ang bunga. Sa kabila ng kita nila ng kanilang mga mata kung gaano kabuti ang Panginoon, kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila, sa pamamagitan ng mga probisyon na natanggap nila, ay nanatili pa rin silang marupok, no? At marahil napakagaling talaga ni Satanas na isinisimbolo ng ahas upang sila'y malinlang ng ganon. Mayroong libro na makikita kayo sa mga bookstore at ako ay may kopya nito, at ang tawag dito yung The Art of War, no? Ito kasing librong ito ay sinulat ng isang Chinese general noong 6th century BC. At itong librong ito ay naglalaman ng mga military thinking, na mga military strategies na pwedeng magamit at makatulong upang mapagwagian ang digmaan, upang makagtagumpay ka laban sa iyong kaaway. So, at yung mga military strategies na yon ay napansin ko na punong-puno ng estratehiya na ang pakay ay linlangin ang kalaban. At nitong modernong panahon ay ang librong ito ay isinulat, inannotate upang maging kapaki-pakinabang, upang maging reference, maging guide ng mga tao na nasa negosyo, nasa pamumuno, yung leadership at management, sa politika at saka sa sports. Kung mapapansin nyo, kahit sa basketball, you have to be smart. Kailangang lituhin mo, linlangin mo ang iyong kalaban upang ikaw ay manalo sa laro. Pwedeng sabihin hindi mo kailangang maging marumi, pero kailangan maging mauta ka para malinlang ang kalaban upang ikaw ay magwagi. Sa politika ay puro din panlilinlang. Katunayan, ang mga ibang kandidato ay umuupa pa ng mga public relations office para pagandahin ang image nila sa publiko. At sa negosyo naman ay ganun din. Dahil may kompetensya, kailangan mo maging smarte ka laban sa iyong kakompetensya. Ganun din sa pamumuno ng isang organisasyon. You have to be very smart. At times, you have to be very cunning. Upang ikaw ay magwagi sa anumang labanan sa mundo na ito. Maganda na maunawaan ng mga Kristiyano na ganito ang natural ni Satanas. Siya ay mapanglinlang at gagawin niyang lahat upang madaya ang sinuman, upang baluktutin ang tama at kanyang mapagwagian ang laban ng mabuti sa masama. At bilang Kristiyano, kung alam natin ang taktika ng kaaway, hindi tayo madaling malilinlang. Tayo ay makakaatake laban sa kanilang panlilinlang at kaya nating pagtagumpayan ang laban.
ang spiritual warfare o ang digmaang spiritual na idineklara ni Satanas laban sa mga mananampalataya ay punong-puno ng panlilinlang. Kaya nga ang sabi ko, yung nakarecord sa Bible na person committed was by way of deception of the devil against Adam and Eve, more particularly against Eve, na sinang-ayunan naman ni Adan. Kaya nga dun sa mga sulat na sa mga taga-Korinto na binasa ko ay nagbibigay ng paalala si Pablo na siya'y nag-aalala na baka ang mga taga-Korinto ay malinlang at mailayo ni Satanas kay Kristo katulad ng ginawa niya kay Eva. Ngayon, ang pinakamabisang paraan upang hindi niya maisagawa ito ay yung lagi tayong nakakonekta kay Kristo. Paano ba natin sinisimulan ang ating araw? Maaring ito'y sa pamamagitan ng panalangin upang tayo ay patnubayan at malayo sa lahat ng kapahamakan. At maaring kasama ng ating panalangin ay ang pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita na marami naman tayong makikita sa internet. No. Ibig sabihin, kung gugustuhin natin, no, kaya nating palakasin ang ating spiritual na kalakasan upang kung dumating ang kalaban ay madali natin itong mapapagtagumpayan. Kung tayo ay equipped ng mga salita ng Diyos, kung tayo ay laging nakakonekta sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, kung ang kahalubilo natin madalas ay ang mga tao na mga mananampalataya rin, natitiyak ko mga kapatid na ang mga ito ay magiging impluwensya sa atin, malaking impluwensya sa atin upang mapagtagumpayan natin ang kasalanan. So, what is our best defense? To saturate our hearts in the truth of God's word. Yung punuin ang ating puso sa katotohanan ng kanyang mga salita. Tanging ang katotohanan lamang na galing sa Diyos ang magpuprotekta sa atin laban sa mga panlilinlang ng kaaway. Dapat nating maunawaan na ang kaaway ay matalino, smarte, mapanlinlang. Kung minsan hindi natin alam kung anong klaseng trick ang kanyang inihanda para lunukin natin ang kanyang mga kasinungalingan. Pero sa tulong ng Diyos, sa pamamagitan ng ating panalangin at pagbabasa palagi ng kanyang salita at pakikisalamuha sa mga tao na mga mananampalataya rin, ay kaya nating mapagtagumpayan, maiwasan at malaman kung ano ang layunin sa atin ni Satanas. Punuin natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, kung ganon ang ating buhay, at siguradong makakaiwas tayo sa mga kasalanan na pwedeng magpahamak sa atin. Ngunit kung
puno tayo ng salita ng Diyos, makakasigurado rin tayo na ang mga iisipin lamang natin, ang mga gagawin lamang natin, ang mga sasabihin lamang natin ay yung mga bagay na base sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung ganon, hindi tayo mawawalay sa Kanya, hindi tayo mapapahamak, at hindi tayo mapapagtagumpayan ng kaaway. Amen. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sapagkat lagi kang nandyan upang kami ay bigyan ng lakas, upang kami alalayan at samahan lalo sa panahon ng aming kahinaan, lalo na sa mga panahon na kami ay tinutokso ng kaaway. Salamat po sa iyong matyagang pagbabantay sa amin. Patawarin mo kami na dahil kung minsan ay nalilinlang pa rin kami ng kaaway. Nakakalusot pa rin ang mga kasinungalingan na sinasabi ng kaaway. At marami pong paraan ang kaaway upang kami lindangin. Pwede niyang gamitin ang social media, pwede niyang gamitin mismo ang aming mga karanasan, ang aming mga kaibigan, ang aming mga sirkumstansya upang siya'y makapasok at maimpluwensyahan kami. Kaya sana po, O Diyos, ay pagkalooban mo kami ng espiritong matatag sa pananampalataya. Punuin mo kami ng iyong salita, bigyan mo kami ng pagkakataon palagi na kauhawan ang iyong salita upang ito ang magsilbing armas namin para mapagtagumpayan ang tukso, ang mga kasinungalingang aming nasasagap mula sa iba't ibang platform. Dear God, sa umagang ito ng aming pagsamba, nawa ay naging karapat-dapat kami. Humihingi kami ng kagalingan para sa lahat ng may sakit. Napakarami nila upang banggitin ang kanilang pangalan, ngunit sa pangalan ni Jesus, kiniklaim namin at idinideklara ang kagalingan ng sino mang may sakit, anuman ang karamdaman, sa pangalan ni Jesus. Amin ding ipinapanalangin na patnubayan mo ang mga musmos na vulnerable sa COVID-19 at sa mga ibang forma ng panganib. Gamitin mo ang kanilang mga magulang, gamitin mo ang kanilang mga kapitbahayan upang ang mga batang ito ay mapag-ingatan at makakuha ng mabuting halimbawa mula sa kanila. Tulungan mo ang mga magulang na nagpapaaral ng kanilang mga anak sapagkat kailangan ang internet. Sana po ay makasunod ang mga magulang
sa paraang ito at matustusan nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak upang makapag-aral. Ang mga kabataan po ay inyong turuan na maging mahiligin sa pag-aaral, huwag nilang sayangin ang paghihirap ng kanilang mga magulang, at ibuhos nila ang kanilang kakayanan upang makatapos sila ng pag-aaral at magkaroon sila ng mabuting kinabukasan. Ilayo mo rin po sila sa mga tukso na nasa social media at nasa kanilang paligid. Turuan mo silang maging mapanuri at maging matalino laban sa mga panlilinlang. Inyo silang armasan ng iyong salita at sana sa pamamagitan ng mga gawain ng mga kabataan sa simbahan ay makatulong ito ng malaki upang sila ay makaiwas sa tukso, upang sila ay maging malakas sa pag-iwas sa mga nakaambang panganib na dala ng kasalanan. Tulungan mo ang aming iglesia kahit sa virtual na paraan ay nagkakaroon ng pagsamba. Sana po ay huwag masayang ang gawain ito at magdulot sa kanila ng patuloy na inspirasyon habang hindi pa normal ang lahat. At sana po dumating ang panahon na kami ay makapanambahan na ng malaya, hindi na inaalala ang mga sakit na dulot ng COVID-19 at makapag-worship na kami ng may kasiglahan sa iyo, O Panginoong Diyos. Alagaan mo ang mga nakatatanda, sila ay vulnerable din sa sakit. Pagalingin mo rin sila kung sila ay may sakit, at sana po ay manatili silang inspirasyon ng mga nakababata sa kanila upang mabuhay ng may pag-ibig sa iyo. Salamat sa mga sumapit sa kaarawan at mga pagdiriwang ng buhay. Inyo silang pagpalain at naway gamitin nila ang kanilang buhay sa paglilingkod, at ganun din ang mga nagdiriwang ng mahalagang okasyon, na sana ay pasalamatan nila ang bawat okasyong ganito na dumarating sa kanila at mapag-alaman nila na ikaw ang Diyos na nagpapahayag ng iyong kabutihan sa pamamagitan ng mga ganitong okasyon, katulad ng mga anibersaryo ng kasal, ng birthday at iba pa. Panginoong Diyos, damayan mo ang buong mundo sa panahon na ito ng COVID-19. Lutasin mo ang lahat ng problema ng mundo sa pamamagitan ng mga mabubuting pinuno. Matuklasan nawa ang gamot para sa COVID-19 at mga iba pang sakit na mayroon sa aming daigdig. Iyo pong lukuban ang iyong karunungan ang mga scientifico na nag-aaral tungkol sa mga gamot na ito, at sana sa mas madaling panahon ay maumpisa na mabakunahan ang mga tao dahil meron ng gamot na matutuklasan upang mapuksa ang COVID-19 at ang iba pang mga sakit. Dear God, tulungan mo ang mga frontliners, ang mga taong gumaganap ng tungkulin upang mapangasiwaan ang problemang ito ng COVID. Tulungan mo ang mga mamamayan na maging masunurin. At nawa ay lahat kami ay magkaroon ng bahagi sa paglutas ng problemang ito. Patnubayan mo po ang buong bayan ng Balagtas, ang probinsya ng Bulacan. Ang mga taga-RMB Subdivision, ilayo mo sila sa tukso
sa hatak ng bisyo. Matutuhan nawa nilang sinupin ang kanilang pera na nanggaling sa iyo upang sila ay mabuhay. At nawa, O Diyos, ay sa pamamagitan ng aming iglesia ay unti-unti silang makakilala sa iyo upang mabago ang takbo ng kanilang mga buhay. Marami kaming kahinaan, ang bawat isa sa amin, tulungan mo kami na mapagtagumpayan ang mga kahinaang ito na nagpipilit na ilayo ka sa amin. At salamat sa natutuhan naming pananampalataya, sapagkat sa tuwing kami madadapa ay nandiyan ka upang kami ay alalayan at ibangon, upang muli magkaroon ng pagkakataon upang ituwid ang aming mga pagkakamali. Salamat po sa pagpapatawad at pagtitiyaga mo sa aming lahat. Pagpalain mo ang mga nasa ibang bansa, tulungan mo sila doon at ilayo sa kapahamakan. Magtagumpay nawa sila sa kanilang layunin kung bakit sila nandoon, at sana ay mapakinabangan ang gusto ng mga mahal nila sa buhay na narito sa Pilipinas ang benepisyo ng kanilang ng pagtatrabaho nila sa ibang bansa. Sana ay makatapos ang mga anak at sana ay matupad ang kanilang mga pangarap kung bakit sila naroon sa malayong bansa, nagtitiis na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Dear God, salamat po sa iyo. Ngayong hapon ng linggo ay mayroon pa rin kaming natitirang gawain. Sana po ay amin din itong saksihan at nawa ay makatulong ito para magkaroon kami ng karagdagang pagkaunawa sa iyong salita. Marami pong salamat. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. God, we praise you. God, we praise you. At ngayon mga kapatid, sumayin niyong walang hanggang pag-ibig ng Diyos amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Hesus at ang paggabay ng Banal na Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen. Salamat po mga kapatid. Mamaya pong 3:00 ng hapon ay muli tayong tumunghay sa isa pang gawain. Hindi naman po matagal ang gawain ito. Siguro ay sa loob ng 1 oras ay matatapos ito. Ngunit mahalaga na sa pamamagitan ng gawain ito ay makita natin na ang Pilipinas sa Bulacan ay nagsisikap na kahit tayo ay malalayo at hindi pwede magsama-sama ng personal, ay mayroong gawain na makapagbubuklod sa atin, sa bawat isa sa atin. Kaya panawagan ko ay suportahan nyo ito sa pamamagitan ng inyong pakikinig o panonood ng gawain ito, at nagpapasalamat tayo dun sa mga sumuporta, sa mga tumulong
at partikular sa ating panauhing tagapagsalita na si Binibining Petros. Panghuli, uulitin ko, mag-ingat po tayo at hindi pa tapos ang problema natin sa pandemya. Napapansin ko na maluwag na ang mga paligid. Marami na ang naglalakad, naglalakbay, bumibili ng kanilang mga kailangan sa mga tindahan. Bagamat makabubuti yan sa ating ekonomiya, lagi po nating unang bibigyan ng konsiderasyon ay ang ating kalusugan. Mahal po talaga ang magkasakit, kaya magtiis tayo ng konti sa pamamagitan ng ating disiplinadong pagsusuot ng face mask, ng face shield, at ng paghuhugas ng kamay maya't maya. Upang sa ganon ay malaki ang tsansa na makaiwas tayo na mahawa sa COVID-19. Lilipas din po ito, basta magtulungan tayo at gawin natin ang ating bahagi upang makatulong tayo bilang mga mamamayan na mapagtagumpayan ng buong mundo, ng buong Pilipinas, ang laban na ito sa COVID-19. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Amen.